So, good day mga idol. Welcome back na naman ulit dito sa ating panibagong tutorial. So, sa nakarang tutorial ay tinuro ko doon sa isang video kung paano basahin ang range ng DC, 10 volts, 50 volts, 250 volts hanggang 1000. So, ngayon ang ituturo ko na naman sa inyo dito sa analog multitester sa ranges na naman ng 0.25, 0.5, then 2.5. So, ito yung mga pinaka low ranges ng ating DC analog multitester. So, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag pala kalimutan yung subscribe button dyan at pa-click na din yung notification bell dyan para updated kayo sa next nating video. So, ang unang tinuturo ay itong ranges ng 0.25. So, dyan dapat nakatutok yung ating selector tester. Ayan. So, dyan dapat nakatutok. So, kapag dyan nakatutok, saan ba tayo dapat titingin o saan natin siya babasahin? Okay? Sa DC, analog multitester ay may polarity, negative, positive. Laging katandaan mga idol. So, ngayon, ang ranges ng analog multitester natin ay 0.25 DC volts. So, ang skill na gagamitin natin ay 0, 50, 100, 150, 200, 250. So, dahil skill ng natin, ang basa natin sa bawat skill ng 250 ay by 5. Ayan. So, hindi mawawala yung numbers na yan kapag nagbabasa tayo ng skill ng analog multitester. Okay. So, ang 50, ito ay magiging 0.050. Magiging 0.050. May 3 decimal point. Tandaan, ang ranges na 0.25 ay may tatlong tuldok. 1, 2, 3. Yan. So, 1, 2, 3. May 3 decimal point. So, ang 100 ay magiging 0.100. Ang 150 ay magiging 0.150. Ang 200 ay magiging 0.200. Ang 250 ay magiging 0.250. Okay. So, sample tayo. So, ito yung ating needle ng ating tester. So, range 2.25 ang ating gagamitin. So, pumalo yung needle natin dyan. Ayan, pumalo dyan. Okay. Nasa 125. So, nasa 125 na higit. So, 125. So, by 5 yung skill. So, 125. 130. 130 DCB. So, ang sagot natin dyan ay magiging may 3 decimal point. Magiging 1, 3, 5, 0. Point. 1, 2, 3. Okay. May 3 decimal point. So, 1, 2, 3. Okay. So, nauna palagi yung 0. So, point lang nilagay natin. So, another sample. So, pumalo yung tester natin sa 200 na higit. So, pumalo dyan. So, nasa 200. So, skill natin ay by 5. So, 200, 205, 210, 215. So, nasa 215 DCB. So, 215 DCB. 1, 2, 3. So, may 3 decimal point DCB. Ayan. So, ganyan lang siya babasahin. So, another sample. Yun pa rin yung ranges natin na gagamitin. 0.25. Ayan. So, pag pumalo dyan, pumalo dito sa mababa. Okay. Dyan. Sa okay. Tutok natin ng maayos. Ayan. So, nasa 50 mahigit. So, 55, 56, 55, 60, 65, 70. So, nasa 75. So, magiging 0.75. 0.75
DCB. DCB. 1, 2, 3. May 0 to. 0.075. Yan. So, ganyan siya babasahin. So, kapag bilong pa siya ng 0, magiging 0.75 siya. Pag lumagpas na siya dito ng 100, ay magiging 0.100. Okay? Ganyan lang siya mga idol. May 3 decimal point kapag 0.25 ang range natin. 1, 2, 3. Yan. So, ang ranges natin ay tutok natin sa 0.5 DCB. Okay? So, ang 10 natin, ang 10 ay magiging 0.10. Ang 15, ang 20 ay magiging 0.20. Ang 30 ay magiging 0.30. Ang 40 ay magiging 0.40. Ang 50 ay magiging 0.50. So, dahil ang skill na gagamitin natin ay 0 to 50. So, by 1 yung basa natin sa bawat skill. So, sample. Needle ng ating tester. So, negative, positive. Nag-test tayo. Pumalo yung needle ng tester natin yan. So, dahil nasa range tayo ng 0.5, then, ang skill na gagamitin ay by 1. By 1 yung bilang. So, nasa 25, 26, 27. So, nasa 27 DCB. So, magiging 0.27 DCB. So, may 2 decimal point. 1, 2. Ayan. DCB. May 2 decimal point. So, kanina dito ay may 3 decimal point. So, ngayon sa 0.5 ay may 2 decimal point. So, another sample. So, pumalo yung tester nyo dyan. Lagpas ng 40. Ayan. Paano siya bibilangin? By 1, 40, 46, 47, 48. So, 48 DCB. So, 0.48 DCB. So, 1, 2. Yan, 1, 2. May 2 decimal point. So, another sample. So, range pa rin natin ay 0.5. Malo yung ating tester dyan. Yan, sa 15. So, magiging sagot natin ay magiging 0.15 DCB. Yan. Pwede mo naman hindi na ito ilalagay. 0.15 lang. Yan, 0.15. 2. May 2 decimal point. Okay. So, kumpleto na natin yung tatlong sample sa 0.5 DCB. So, dumako na naman tayo sa 2.5 DCB. So, saan mo siya babasahin? Diyan ulit sa scale ng 0 to 50. So, dito ka ulit magbasa. 0 to 50. So, gagawa tayo ng 0 to 50. So, dahil sample na yan ng ating 0 to 0.5. So, gawa tayo dito. So, ito yung sample ng ating skill ng 0 to 0.25. So, ngayon gagawa tayo dito. Kasi halos magkapareha sila ng skill kung saan natin siya babasahin. Para hindi tayo malito, gagawa tayo. 2.5 na range. Okay? So, 2.5 na range yan. So, ang bawat basa ay by 5. Okay? By 5 yan. So, ang 50 natin ay magiging 0.50. Ayan. May 2 decimal point. Ang 100 natin ay magiging 0.00. Ang 150 natin ay magiging 0.150. Ang 200 natin ay magiging 2.00. Ang 2 natin, ang 250 natin ay magiging 2.50. Ayan, so tinanggal na yung 0, kaya naging 0.5. Okay? So, naintindihan mga idol. So, ngayon, paano siya babasahin? So, sample tayo. Ayan. So, ang range na gamit natin ay
2.5. Okay? Sample tayo para mas maintindihan yung mga idol. Okay? So, ngayon, pag pumalo yung tester nyo dyan, negative positive, pumalo yung needle ng tester. So, tumutok siya dyan sa mahigit ng 80 siya, 80 volts. By 5 yung bawat guhit. Okay. So, paano siya bibilangin? Paano siya babasahin? So, nasa 75, 80, so, nasa 85 volts. So, magiging 0.85 dCB. Ganyan lang siya babasahin mga idol. Sample ulit. Malo siya dyan. Okay. Yung needle ng ating tester. So, nasa 125 mahigit. So, 125 yung malaking guhit. 100. So, by 5. 125, 130, 135 dCB. So, magiging, ang answer natin dyan ay magiging 1.35 dCB. May 2 decimal point. 1, 2. Ayan, may 2 decimal point. So, dito naman tayo sa pangatlo nating sample. So, sample, pumalo yung tester. Diyan, mahigit sa 200. So, ang basa natin dyan ay nasa 2.35 dCB. 2.35 dCB. May 2 decimal point. 1, 2. Ayan. Okay? Tandaan, kapag 0.25, ang decimal point ay 3. Kapag 0.5, ang decimal point ay 2. Ang 2.5, ang decimal point ay 2 din. Okay? So, naway huwag kayo malito dyan mga idol. So, hanggang dito na lang mga idol. At naway may natutunan kayo sa konti nating tutorial about sa analog multitester. So, next nating ituturo ay itong ohms. Ayan. Itong X1, X10, X100, X1K, X10K. So, kung meron man kayong hindi naintindihan sa tutorial natin ito, paki-comment na lang dyan para masagot natin. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa video ito. So, kita tayo muli sa next na mga video. So, maraming salamat mga idol. So, ingat po tayo palagi and God bless sa inyo mga idol.